pandemya, nahinto ang mga ito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kasigo sa kanilang parokya. Kasunod ang pagdonobena sa mahal na Birhen ng Soledad, sa hangaring lalong maipakilala ang debosyon sa mahal na ina sa isang paraang tunay na nabotenyo. Ang Obenes de la Virgen de la Soledad ay nakipag-Birhen ng Soledad ng Nabotas ay ang mga deboto mula sa lungsod ng Nabotas. Ngayon naman ay ating tunghayan ang karosa ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ng Santa Isabel, Kawit, Cavite. Mga ilang dekada na din ang lumipas, buhat ng pamilya ni Ginoong Antonio G. Nazareno ay magbigay ng lupa sa Diocese ng Imus upang tayuan ng isang simbahan sa karangalan ng Birhen ng Soledad ng Portabaga. Ito ay ganap na naibigay sa Diocese ng Imus noon sa ilalim ng pastoral administration ni Rev. Ang simula ng debosyon sa Nuestra Señora de la Soledad de Maquinaya, lumang pangalan ng Barangay Barreto sa lungsod ng Olongapo, ay walang nabanggit na petsa kung kailan nagsimula ang pagdedebosyong ito. Ngunit ito ay minanang debosyon mula sa mga migranteng manggagawa mula sa Sangley Point sa lungsod ng Cavite, na lumika. Mula noon ay tinanghal itong patrona ng kanilang baryo at pinili ang 2 linggo ng Nobyembre upang ipagdiwang ang taunang kapistahan. Nuestra Señora de la Soledad de Maquinaya, Ipanalangin mo kami. kasama po ng larawang ito ng mahal na Birhen ng Soledad de Maquinaya ay ang mga deboto mula pa po sa lungsod ng Olongapo. Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan mula po sa kanilang bayan. Sa Barangay Kautod, Santa Margarita, Samar, dito nagsimula ang debosyon ng mga taga-Samar sa Birhen ng Soledad ng Portabaga. Sa kagustuhan na maipatuloy ang pamamanata sa mahal na Birhen ng Soledad, sila ay regular na umuwi ng Cavite para sa pagdiriwang ng kapistahan at kalaunan ay minabuti na magdiwang na din ang sariling kapistahan sa Samar. Ayon sa kanila, ang kanilang mga ninuno ay mga Caviteño na mangingisda na nakasakay sa basligan o malaking bangka na napadpad doon. Dala-dala nila ang larawang ito na unang ipinagpista sa kanilang baryo noong 1,000 pistahan. Ang mahal na Birhen simula noon ay di mabilang ang mga himalang na ipamalas ng mahal na Birhen sa kanilang mga buhay. Sa ikawang bugso ng mga migranteng mangingisda mula sa Cavite City, sa kabilang dulo naman, nakapagsimula ng payak na pamayanan ng mga Caviteño sa barangay ng Motabatos sa Calbayog City. Dala din ng mga Caviteño ang industriya ng pagtitinapa. Pusong nagpapasalamat sa ating mga kaibigan mula po sa Calbayog, Samar, na nagbiyahe pa po ng mahigit 20 oras para lamang makibahagi sa ating banal na pagdiriwang ngayong gabi. Kaya muli po, iparamdam natin sa kanila ang ating pasasalamat, isang malakas na palakpakan po sa ating mga kaibigan. Ng mga bangka at barko na kalaunay naging matadero. Ayon sa mga salaysay ng mga nakatatanda sa pamayanan na itatag ang kapilya bago pa ang taong 1884 at naitayo dito ayon sa ukit ng kampana
noong taong 1887. Ang pamayanan na ito ay tinatawag na Barrio Soledad, na kalaunan ay tinawag ding Calle Soledad, na makikita sa lumang mapa ng Maynila. Taong 2009, ang Cardinal Tagle, Arsobispo ng Maynila, ang imahe ng mga Birhen ng Soledad ng episkopal na koronasyon na may titulong Nuestra Señora de la Soledad de Manila, Ina at Reyna ng Maralita. Sa kasalukuyan, ang parokya ng Nuestra Señora de la Soledad ay nasa pangangalaga ni Reverendo Padre Douglas Badong bilang kanilang pura paroko. Sambayan ng Kabitenyo, ating pong palampakan, Nuestra Señora de la Soledad de Manila, Ina at Reyna ng Maralita. Ipanalangin mo kami. Kasama po ng mahal na Birhen ng Soledad de Manila, ang mga deboto mula po sa Manila. Nuestra Señora de la 927, isa sa nailigtas ay ang larawan ng Nuestra Señora de la Soledad. Pansamantala itong itinanghal sa bahay ng mga Sideco at noong nakapagpagawa na ng panibagong simbahan ay idinamba na ito sa kanang bahagi ng altar. Ang mga sumunod na pagdiriwang ng kapistahan sa bagong tayong simbahan ay nabago. Ang prosesyon sa ilog ay hindi na muling ginanap dahil sa patuloy na paglaki ng ilog at dahil na rin sa kagustuhan ng mga namumuno. Kaya't nagkakaroon lamang ng prosesyon sa San Isidro Nueva Ecija. Nuestra Señora de la Soledad de Sulipan. Modelo ng wagas na pananampalataya sa Diyos. Ang Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Sulipan ay magpapatuloy at tiyak na lalong lalago sa tulong na rin ng patuloy na dumaraming kasapi at mga kabataang nangunguna sa pagtataguyod nito. Laging dalangin ng Hermandad kay Apong Soledad na patuloy nawang gabayan at pagningasin ang alab ng pananampalataya at naway tulad niya maging handa tayong tumugon sa kagustuhan at napangangarin ng Diyos para po sa ating lahat. O Nuestra ning pusumi, Apong Soledad ning Barrio Sulipan, Ipanalangin mo kami. ating po ngayong tunghayan ang mga deboto mula pa po sa Apalit, Pampanga. Kasama po ang kanilang mahal na patrona, ang Nuestra Señora de la Soledad de Sulipan. At ngayon po ang inyong natutunghayan na estandarte ng mahal na Birhen ng Soledad ng Sulipan ay ang siyang replikang larawan po ng luma't antigong larawan na matatagpuan po sa probinsya ng Pampanga sa bayan po ng Apalit. At ang kopyang
Nuestra Señora de la Soledad de Tambo, Buhi, ay 247 taon na po ang edad na pinararangalan sa Tambo, Buhi, Camarines, 776, isang tagapangasiwa na nagngangalang Mario Bagacumba sa Huroan, Albay, na noon ay bahagi ng bayan ng Buhi, ang nanguha. Hindi pa. Mamaya paglabas. Paglabas yan. Dami pa yan. At ngayon po, ang tagpong pinakahintay ng lahat